Pilipinas. Apo Padi, Father Jerry Orbos, oras alas 8:11. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Christmas is just around the corner. Christmas, you feel it in the air. Better write all your letters to Santa. There's shopping and wrapping to do. I bet you'll never believe it when you see what I got you. You're gonna love it. Christmas. Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, Mr. President Bonget. Abay, ang bilis ng panahon na po. Abay, 9 days before Christmas. Pero wala pang pumapasok sa oblo. Abay, nagkakalimutan. Meron nga ba o wala, ha? Ala, mga pipitsugin lang. Anyari, ha? Meron nga ba o wala, ha? Abala ang mga tao ngayon sa pamimili, ha? Christmas party rito, Christmas party doon. Kaya lang yun lang, wala na. Nagkakalimutan na. Ay, apaw niya matan. Oy, good morning kay Yusek Maria Catalina Cabral, ha? Ang lakas din nito, ano, ha? Ayan, inisinab sina Justice Andy Reyes ng Independent Commission for Infrastructure. Kasi alang subpoena power, ha? Ayan tuloy, ha? Ayan, iniisnab ng Godmother. Yes, it's finally Godmother of all flood control projects, na si Madam Catalina. Ito ang ninang ng mga nasa oblo sa Senado, ha? Ito ang ninang nina Engineer Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Lakas talaga nito, balita nakakapit daw sa ano May nakapitan na malakas, ha? Ayan. Kaya kung isnabin ang ICI, ganon-ganon na lang. Talaga. Anyway, magandang umaga. Nasaan, ha? Oh, sige. Ayan. Alayatang gustong magsalita, Raymond, sa deadlock, ha? Sa budget hearing. Kasi sa DPWH Mahabigan mukhang nagkamali kasi si Secretary Vince Dizon, ha? Ngayon sa bagay, di ba sabi kasi ni Secretary Vince Dizon noong araw, sabi niya dahil sa mga bilyones na nawawala sa
pondo ng bayan lalo na sa DPWH, bawasan. Ayan. Bawasan ng budget. Pinangatawanan ng mga nasa BICAM ngayon na abay. And it's just Siyempre, mahirap nang bawiin yan. Mga sabi ni Secretary Mystica, ay mali. Hindi pala dapat bawasan niya ng magkano ba yan? 45 billion. Ayan. Baka mamaya wala na may pagawang tulay. Wala na may pagawang kalsada, ha? Pero iba rin ang House Speaker Boji D, ha? Abay, meron pa ring meron pa ring flood control project sa sa Isabela. Ayan. Binabaha din ba ang Isabela? Bundok-bundok dyan, ha? Dapat leadership by example. Dapat yung mga Ilocano nagtitipid, nagkakarmat. Anyway, marami tayong issue makuyang mga ating ngayong araw ng Tuesday. Simula ng simbang gabi. Aba, ang Pangulong Marcos ba nagpakain ng puto bumbong sa Malacanang, Mislet? Nagpakain ba ng puto bumbong dyan sa Malacanang sa first day ng simbang gabi Misa de Gallo? Abay, may mga bata bang inimbitahan dyan? Kahit walang puto bumbong, basta sana may empanada. Alamin nga natin ang latest mula sa Malacanang. Ayan, pero sandali lamang, ha? Ayan, abay, ano nga nangyaya? Okay, sige, mamaya na yan. Eto man naman kuyang mga ateng. I'll be home for Christmas. Oy, si Madam Sara Diskaya, ayan. Di ba nag-voluntary surrender dyan sa NBI? Attorney Nabol, ha? Cornelio Samaniego III. Dahil ala pa naman yata ang kaso kay Madam. Gusto niya I'll be home for Christmas. Pero yung mga nasa Senado, wala na, ha? Lalo't nagkakatakasan na, ha? Ayan. Buenos Dias, Kuyang Colonel Joseph Daton na nanonood dyan sa Spain. Ayan. Ang sabi ni Warsi, Kuyang wala dito si Saldico, ha? Wala dito sa Espanya. Ayan. Mukhang sabi ng kanyang bubiti, nasa Portugal pa rin ba? Alamin nga natin ang latest mula sa Malacanang bukod sa unang araw ng simbang gabi. Ang Pangulong Marcos sasalubong daw sa mga I'll be home for Christmas na mga OFWs ba? Abay, Apo Presidente, masapul mo nga adda ko, pasarabom, Apo. Ayan. Ikaw mo isudati ko, nagitay iyawid na DJ probinsya. Ayan, sasalubong ba ang Pangulong Marcos sa Mislet? Wala ba siyang welcome party sa mga modern heroes natin? O siya ay pasasalubungan ng mga OFWs? Pasasalubungan ng maraming dolar. Alamin nga natin ang latest mula sa Malacanang. Abay, anong oras ba? Saan ba ito? Sa airport ba ito, Mislet? Ha? Sa NAIA ba? O sa OWA? Ayan, DMW? O kaya ay ang mga OFW ay welcome sa palasyo ng Malacanang? Alamin nga natin ang latest mula sa Palasyo Arrest number 14. Ninang Let Narciso, please come in, Miss Let. Nasay mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang maungulat sa pamaskong salubong para sa mga bagong bayani ng bansa. Ibig sabihin, kasalubungin ng Pangulo dito sa airport ang mga pauwing overseas Filipino workers. Ang pamaskong salubong ay kaunang programa ng gobyerno bilang pasasalamat sa ambag ng mga OFW sa bansa.
noong mga nakaraang taon ay binibigyan ang mga piling OFW ng salubong bag mula sa OWA at partner organizations, Christmas basket at tulong pinansyal. Ang pagsalubong sa mga OFW ay bahagi ng iba't ibang aktibidad ni Pangulong Marcos dito sa NAIA Terminal 3. Mag-iikot rin kasi siya sa mga bagong pasilidad ng paliparan, kabilang ang Mezzanine Food Hall, bagong Immigration E-Gate, Tambayan Food Hall at inaugurasyon ng DOT, Transit Tour and Medical Tourism Concierge. Lakay? Yan, Miss Let, anong oras pupunta ang Pangulo sa NAIA Terminal 3? At ano ba ang ibibigay niyang pasalubong sa mga OFWs? Ano ba ang laman ng mga loot bag? Alas 9:30 lakay yung umpisa ng kanyang mga aktibidad dito. Malaman natin mamaya kung ano yung mga pamastuhan doon sa mga OFW dahil nung mga nakaraang taon na meron silang tinatawag na salubong bag, merong Christmas basket at tulong pinansyal. Nung nakaraang taon na nung nakaraan o nung 2023, kung hindi ako nagkakamali, 55,000 yung binigay doon sa mga OFW, plus 5,000 doon sa mga may anak. 55,000 bawat OFW. Oo, lakay. Doon sa mga piling OFW, kadalasan kasi yung kasama dito na sinasalubong talaga ng presidente, lakay, yung medyo malulungkot yung naging karanasan sa ibang bansa sa pagiging OFW nila. Kaya meron din talagang tulong pinansyal. Bakit pili lang? Dapat, di ba dapat lahat? Ayan, dapat all. Ha? Mga bayani lahat yan. Yung iba lakay ay meron naman silang mga loot bag. Pero yung sa talaga mga OFW na babalik bayan lang para magpakasyon, ayan, meron namang mga gift bag, ganyan. Ano ba yung laman ng loot bag? May t-shirt ba yan? May coffee mug na, ayan, mga t-shirt na may tatak na Marcos pa rin. Hindi na, sorry lakay kasi may mga partner organizations dito, yung iba-ibang mga company rin. So sila yung nag-contribute para sa laman ng mga loot bag. Ayan. Okay, so dapat isang araw lang. Paano yung mga huling dumating? Paano yung kanilang pasalubong? Mabibigyan ba sila? Hindi naman ito, ngayon lang na kayong umpisa na si Pangulong Marcos mismo yung mangunguna. Pero sa pagkakaalam sa buong Christmas season, na ay DMW at OWA. Ayan, so magiging Santa Claus ang Pangulo mamaya. Ganun na nga lakay. Actually, nung mga nakaraang taon na iba pa pong yung salubong, pamasong salubong. Doon sa pamasuhan doon na talagang parang may Christmas party na binibigay sa mga OFW. Ginaganap na ito sa Malacanang. So, malaman natin kung mayroon din ngayong taon. Ayan, dapat gawin ng tradisyon. Total, ilang taon na lang ang presidente sa Malacanang. Ayan, dapat lubos-lubusin na niya, di ba? Actually, yung mga Christmas traditions naman, lakay, ay halos taon-taon na. Ayan, malaman lang natin yung dito sa pamasong handog para dito sa mga OFW kung mayroon din sa palasyo. Kagaya ng gift giving sa mga bata, doon nag-umpisa lakay. Actually, nag-umpisa sa Christmas lighting, tapos gift giving sa mga bata. At ayan, ngayon nga, binuksan na yung palasyo para sa simbang gabi. Mamayang gabi lakay, meron carnival rides na at meron movie nights pa. Akala ko kanina yung unang simbang gabi sa Malacanang, akala ko nagpakain ng presidente ng puto bongbong. Oo, lakay. Kaninang alas 4 ng madaling araw, yung unang simbang gabi natatagal hanggang December 24. Pero yung carnival ride, mamayang gabi pa magbubukas, yun ay alas 6 ng gabi hanggang alas 11 ng umaga. At yung movie night naman, meron din alas 3 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Ba, yung puto bongbong, masarap ba yan? Ano lasa? Siyempre lakay. Ano naman kapag mga kakalera, mga pagkain sila, magrenta kapag simbang gabi. So, yung tradisyon na yun, maging dun sa simbang gabi sa Malacanang, meron din. Ayan, yung bang puto bongbong, may kasabang siomay yan. Ayan, courtesy of Siomay King Jonathan So. Ayan, balita ko itong si Jonathan So daw ang nagkikater sa Malacanang ha? Siya rin ba ang gumawa ng puto bongbong?
Laki actually, halo-halo. Meron din mga fishball, sisiyam, ganyan. Ganun ba? Naku, sabi ko na nga. Lakay. Lakas na lakas na nito si Jonathan sa Malacanang, ano, ha? Ayan. May, dapat may bibingka din, tsaka salabat. Ayan, o Meron kaya. lakay, Meron din. Kape, mainit na kape. Oh, masarap pa talaga yan. Masarap lakay. Oh, maniwala ako dyan. Hindi natin natitikman yan, hindi natin naniniwala. Ayan. Oo, lakay, alam mo, hanggang 9 days yan, di ba? So, pwede ka pang, pwede mo pang masubukan. Ayan, Sa so- mga susunod na simbang gabi. So araw-araw meron ng simbang gabi sa Malacanang at meron pang putubongbong at meron pang lakay. karnival. Aba, Meron lakay. ilan ba ang tinatanggap na mga bata diyan sa Malacanang na pupunta diyan? Yung sa Carnival Rides lakay ay kahit sino pwede naman. So, basta may oras lang kada gabi. Kaya Yung gift giving lakay na nauna na, natapos na yun nung nakaraang linggo pa. Na, actually, nationwide yun, pero yung main event ay sa Malacanang ginanap. nakita na aking bubit kukunti lang naman yung mga rides diyan na Miss Let, ha? Pakisabi kay Presidente, ayan, kay Secretary Deva Gomez, ha? Yung mga hindi ma-accommodate diyan, dalhin dito sa Star City, ayan. Oo, magbigay ng ng ride all you can ticket, ayan. Para yung mga hindi ma-accommodate diyan sa Malacanang, dalhin, ayan, hakutin dito sa Star City. Oo, lakay kasi tama ba araw-araw nang bukas ang iyong City Hall? Abay, syempre, oo. Ayan, so kahit umulan bumagyo, tuloy-tuloy ang saya. Ayan, the happiest place for the family, Miss Let. Ayan, isasaya natin sila sa Chubibo. Ayan, at saka dun sa gusto nila makaranas ng snow. Ayan, sa loob ng Star City para sila nasa Alaska, ha? Para sila nasa Switzerland. Mabenta talaga lakay sa mga bata yung mga rides dyan sa Star City. Ayan. Alam mo, may mga rides dyan lakay na paborito yung mga bata na kahit ilang beses sila magbabalik-balik ay makasilang. Abay, syempre naman. Okay nga, Rod. Ayan, so abangan natin kung ano ang pasalubong ng Santa Claus ng Bayan, Pangulong Marcos sa ating mga OFWs, Miss Let. Abangan natin ang lakay at yung iba pang mga aktibidad niya dito sa NAIA Terminal. Ito sila Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. You better watch. Ayan, yung Santa Claus ng Bayan, abay pupunta daw sa salubong sa mga OFWs. Diyan sa NAIA Terminal 3 ngayong alas 9 ng umaga. Abay, sana hindi nakirmit ang Santa Claus. Ano? Muti, Lucano, ya po. Nakarmot nga ro. Di sana i-treat ng maayos ang mga bayani ng bayan. Samantala mga kaibigan, abay speaking of 9 days before Christmas, wala pang napapasok sa oblo Mr. President. Ombudsman Boying Remulla, abay fully booked na. Allah. Abay yung mga apo ka Elian, dagaya kanu biyahe nga agpanorte kat ukon na Japan. Ay. Fully booked kanu mat aminan. Ayan. Ilang biyayang patungong norte mula PITX, fully booked na rin sa Pasko. Ang bihira naman ha? Anong gagawin natin dyan, Giselle, ha? Wala bang mga extra trip dyan, ha? Wala bang mga kolor? Wala bang mga kolorum? Hindi ba magdadagdag ng mga bus para naman sa mga patungo ng norte? Patungo ng norte, Cagayan, Isabela, Cagayan Valley. Alamin natin ang sitwasyon sa PITX mula kay RS number 15. Naku, lalo na ngayon na Giselle, ha? Sumweldo na kahapon, nagkabigayan na ng 13-month pay at mga bonus. Uwian ngayon sa probinsya. RS 15, Giselle, Ricafort, please come in. Miss Giselle.
Lakay, kagaya nung ilang biyahe pa Bicol po, libok na rin yung ilang biyaheng panorte mula dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange para sa Kapaskuhan. Kabilang lakay yung ilang biyahe o scheduled ng Solid North mula December 20 hanggang December 30 pero hindi buong araw yan. Ayon sa mga ticket dispatcher dito, depende daw sa availability ng kanilang mga bus kung magde-deploy ng karagdagan para sa mga chance passenger o walk-in nating kababayan. Sa mismong araw ng Pasko, magbabawas yung Solid North ng mga biyahe na magiging mula alas 8 ng umaga lamang hanggang alas 11:30 ng gabi mula orihinal na 24 oras. Nananatili namang maluwag yung mga biyaheng Pangasinan ng Solid North para ngayong holiday season. Yung Victory Liner na rin yung mga biyahe mula December 19 hanggang December 23, partikular yung mga biyahe nilang Tugigaraw. Sabi ng kanilang ticket dispatcher dito na ating nakapanayam, tinatayang nasa 1 hanggang 2 oras yung delay sa turnaround time ng kanilang mga sasakyan mula sa Cagayan dahil daw sa matinding traffic doon sa mga daraanan. Nananatili namang maluwag yung biyahe ng Una Clarice pa Eastern Samar at ng Baliwag Transit pa Nueva Ecija, kaya pwede pa yung mga walk-in nating kababayan. Mahigpit na yung seguridad na ipinatutupad dito sa bus terminal ilang araw bago yung Pasko kung saan may naabutan tayo mga naglilibot na mga K9 unit. Giselle. Ito si Giselle Ricoport para sa Deezer Giselle. 18 Pilipinas, una sa Pilipino Lakay. Giselle, ayan, natanong ko Giselle, Lakay. magdadagdag ba ng si Jason? Sino nga ba si Jason dyan? Si Jason... Salvador Lakay. Ayan, si Jason Salvador, magdadagdag ba ng mga bus patungo sa mga probinsya? Kapag ganitong holiday season, Lakay, o may mga special occasion, ganyan Lakay yung palaging binabanggit ng management, yung patuloy yung kanilang coordination doon sa mga concerned agency Lakay. At kapag ganitong Kapaskuhan, may mga ini-issue Lakay ng mga special permit para din sa mga additional deployment ng mga bus. Depende Lakay din doon batay Lakay sa mga nakausap natin ng mga bus company dito, yung kanilang mga representative. Nakadepende din doon sa availability ng kanilang bus at doon sa mismong petsa ngayong holiday season kung magde-deploy sila Lakay ng additional. May mga additional deployment sa mismong araw ng Pasko Lakay. Meron naman na wala na talaga Lakay kung ano na lang yung kanilang mga naka-schedule trip. Pero Lakay patuloy yung coordination ng pamunuan ng PTEX Lakay kagaya doon sa DOTR, LTFRB, PNP at sa MMDA Lakay at sa iba pa daw na mga partner na transport operator ng terminal para masiguro nga Lakay yung ligtas, yung sufficient at reliable na biyahe para sa lahat ng mga kababayan natin na magsisiuwian ngayong pinaka-busy na panahon ng taon. Yung mga sumasakay na pasahero, Gisela, meron bang limit yung kanilang bagahe? Ayan, alam mo naman, katatapos sa mga Christmas party, baka mamaya yung mga napalaw nilang malalaking TV, refrigerator, washing machine, pwede bang isakay dyan? Lakay, sa pagkakaalam ko Lakay dito sa PTEX, meron lang silang mga ipinagbabawal na mga kagamitan na hindi maaaring bitbitin ng mga pasahero Lakay, kagaya ng syempre Lakay, yung mga patalim, yung mga alak Lakay. Pero yung limit Lakay doon sa dami nung kanilang mga pupwedeng dalhin, babalikan kita dyan Lakay, kukumpirmahin ko kay Madam Colleen Calbasa, yung Senior Corporate Affairs Officer nitong terminal. Pero Lakay doon sa mga bus terminal sa labas nitong PITX, alam ko may mga limit yung mga bagahe Lakay. Yung libre, yung pinag-uusapan. Pero kapag nag-exit, lumagpas na Lakay, nag-exit na doon sa dapat na bitbit lang ng mga pasahero, iyon Lakay yung may additional na may bayad Lakay. Parang sa aeroplano din pala, ano? Detection Lakay ng mga bus terminal. Ayun. Nabanggit mo kanina yung Solid North Bus Company. Pag-aari ba yan nung best friend ni Romy Gonzales, si Congressman Bernos, ng Solid North Party List? Dapat Lakay, hindi ba? Sino may-ari niyan? Hindi lang ako sigurado Lakay kung sino yung
ala bang palibreng pasahe yung Solid North, ha? Yung party list, ha? Baka may pork barrel din yan. Walang mga libreng sakay dito lakay, yung mga bus terminal sa bihira sa naman, PITX. Yung alam ko lakay, yung 12 araw na libreng sakay naman ng Department of Transportation sa mga tren lakay, kung hindi ako nagkakamali. Ayan, anong gagawin ng ICI? Ba't inisnab-isnab sila ni Madam former Undersecretary Secretary Maria Catalina Cabral ang imbitasyon na kahapon na Giselle? Ay, yun nga lakay, yung problema, wala daw pagkumpirma, hindi nag-confirm sa Independent Commission lakay na a-attend. So, ang ending lakay, no show nga lakay sa pinakahuling hearing ng komisyon kahapon. Yung mga pumunta lakay, yung acting secretary lakay ng DBM, si acting secretary Toledo at si AGAP Party List Representative Nicanor Biones lakay na granted yung hiniling niya na executive session lakay. Ayan, oo. So, teka muna, si Catalina Cabral ba, andito pa? Baka mamaya nasa Portugal na rin yan. Nasa abroad na. Oo, sisain natin lakay naman yung Bureau of Immigration kung nakalabas na ba siya ng Pilipinas. Pero parang kung hindi ako nagkakamali lakay, kasama siya dun sa pinapa-issuehan din ng ILBO, ng Independent Commission o ng DOJ lakay. Pero yan kasing ILBO, hindi naman yan paggarantiya na matitigil yung paglabas nila ng Pilipinas lakay. Titingnan Parang lang. monitoring lang sa kanilang movement sa abroad lakay. Ayan, okay. Sino yung magre-resign doon na member ng ICI? Si Madam, ano pangalan sa Si umano lakay, si Madam Rosana Fajardo. Ayan, yung Rosana nag-iisang Fajardo. yung nag-iisang commissioner na lang lakay ng Independent Commission. Tinanong namin lakay kahapon si Chairman Andy Reyes yung paglabas niya sa commission kung confirm ba, paano ba yung mangyayari, totoo ba yung balita na magre-resign din, yung nag-iisa na lang nila na commissioner. No comment muna lakay yung maikling sagot ng chairman sa mga mamamahayag kahapon lakay. Abay, pagka nag-resign pa si Rosana Ortiz Fajardo, Lone Ranger na si Justice Andy Reyes niyan. Oo, iyon nga lakay, lalo na hanggang kahapon na lang lakay yung duty ni Commissioner o ni Resigned Commissioner Dave Singson, at mula sa Malacanang lakay wala pa ring mga ugo ngayon o pagkumpirma kung sino yung papalit sa kanya lakay. Ayan, dapat tong si Catalina Cabral, dapat daw kasama sa Senado yan. Anyway. Siya daw lakay yung yung sinasabi ni dating Yusek Roberto Bernardo, yung in charge sa bagong anyo ng pork barrel, yung allocables ng lakay. Ayan, oo. Si Briones, ayan. Si Congressman Briones, ano ba ang sinabi dun sa closed door meeting, executive session? Mukhang natanong ba siya sa Kasi hindi lang yata sa flood control may project itong si Kong Briones ha? Bukod dun sa pagtataya sa sabong, mukhang BFF din sila ng taga Department of Health. Ayan, yung famous, yung sikat na Secretary Ted Herbosa, Giselle. Lakay, hindi sumagot sa mga tanong ng media si Congressman Briones kahapon, pero na-ambush interview namin lakay yung abogado niya, si Attorney Winston Gines lakay. Itinanggi niya na may mga flood control project yung kanyang kliyente, at kinumpirma niya lakay na nagsumite daw sila ng affidavit of denial sa Independent Commission para itanggi nga lakay pabulaan ng posasyon ng mag-asawang Diskaya na siya ay tumanggap ng mga kickback mula doon sa kanilang mga proyekto na nakuhang kontrata doon sa pamahalaan lakay. Okay nga Rod, maraming salamat Giselle Ricafort. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay, teka muna Giselle, di mo pa sinasagot yung pinare-research ko sa iyo ha? Giselle? Yung, lakay, alin ba yan yung kay Chairman ba yan? Ayan, oo. Ano sabi ni Chairman? Ayan. Lakay,
Hindi ko matanong si Chairman, lagi nagmamadali yun eh. Ganun ba yun? Sino ba Pero siyota? lagay kong hindi nga ako nagkakamali. May mga family members siya nakasama nung siya'y nung may mga oath-taking siya lakay, nung siya'y may katungkulan pa sa government lakay. Kasi lakay kapag ka may press con, parang hindi din natin matanong doon sa mga humaharap sa press con. Makikiano tayo lakay dito sa ilang kakilala natin sa loob sa connection lakay. Okay, basta alam mo, lover boy yan. Lakay. Ayan. Pangatlong beses mo na to lakay na inuusisa ako tungkol sa wala personal na naman buhay ni eh. Chairman Andy Reyes lakay. Curious lang tayo kasi alam mo, cool na cool ang Secretary Justice Andy Reyes. Ayan. The Gigolo. Babalitaan kita lakay kapag kumpirmado ko na lakay yung mga information lakay, mahirap na madali tayo diyan. Sige, pagka na-research mo yan, pakainin kita ng barbecue manok sa aristocrat. Ayan. Care of Chairman Andy Reyes. Yes. Maraming salamat, Giselle. Salamat lakay. Balik sa'yo. Good morning. Christmas time in the Philippines. Santa Claus coming down your chimney or your nipa. Sandali lamang, babalikan natin si Edniel Laba, Don Pobre. Ha? Ayan. Dalawa po sila nagta-thumbs up dyan. PNP wala pang dahilan para tuloy magdeklara ng full alert ngayong holidays. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay, kaiba sa unang anunsyo, hindi mo na magdedeklara ng nationwide full alert status ng Philippine National Police ngayong Kapaskuhan. Ayon kay Police Colonel Julio Cesar Domingo, Chief ng Public Safety Division ng Directorate for Operation, wala nakikitang matinding bantang intelligence community sa pagsisimula ng simbang gabi para sa mga Katoliko. Pero sabi ni Domingo, ipaubayan nila sa diskresyon ng mga Regional Police Office ang deklarasyon ng pinakamataas na alerto sakali kailanganin. Nobyembre pa naka-heightened alert ang PNP na ipinagpapatuloy lamang hanggang sa kasalukuyang panahon ng mga Misa de Gallo. Bukod sa tradisyonal na holiday season, binanggit ni Domingo, wala rin silang inaasahang security threat sa anibersaryo ng CPP-NPA sa December 26 at Rizal Day sa December 30. Pakinggan natin ang opisyal. Time po ang ating directorate for intelligence. As of this time, wala naman pong ibinababa na naibigay sa amin sa part ng directorate operation na may threat po dito sa ating mga simbahan. Kaugnay ng pag-arangkada ng Misa de Gallo, pinuntahan natin itong Antipolo Cathedral, itong pamoso at dinadayong simbahan dito sa lungsod ng Antipolo kung saan naging mapayapa naman yung anticipated mass kagabi at yung unang Misa de Gallo kaninang alas 4 ng umaga. Pagtapos ng misa kung saan ipinaalala ng Reverend Father na si Marjorie Padilla ang pag-prioritize sa Panginoon, agad pumila itong mga nakinig sa misa sa kanilang mga paboritong bibingka at patubongbong dito sa Antipolo City. Nakilala sa mga kakanin gaya ng mga suman. Sabi ni Ma'am Cheche, nakausap natin, hamon sa kanilang mga negosyante itong taas ng presyo ng mga bilihin o puhunan at pagdami ng kanilang kakumpetensya dahil hindi na lamang sa paligid ditong Antipolo Cathedral may mga nagbebenta ng tradisyonal na kakanin. Kaiba kasi sa ilan, permanente itong pwesto ni Ma'am Cheche at hindi seasonal o kapag simbang gabi lamang. Sa kabila niyan, hindi pa rin daw sila nagtaas ng presyo. 70 pesos ang bibingka at special puto bumbong, habang 100 pesos ang overload o yung may kasama ng leche plan. Pakinggan natin siya. Pero hindi siya katulad dati kasi marami ng nagtitinda at saka ang tawag dito, yung bawat sityo, ibig sabihin bawat barangay, may mga chapel. Yan ang sitwasyon sa unang simbang gabi sa lungsod ng Antipolo at syempre sa pangkabuang senaryo sa ating pambansang seguridad. Ako sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Edniel Parosa. Ayan, punta mo yung kaibigan natin dyan, si Konsyal Marbacani. Ha? Ayan, kamot magpadala ng puto bumbong tsaka suman at kasoy na galing Palawan. Mga kasoy sa Palawan, Senator Kiko, yung mga kasoy sa sa Antipolo, ha? Abay, galing na pala ng Palawan yan. Damdamin Bayan. Si
Si Senator Kiko Pangilinan ang chairman ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform at chairman ng Committee on Justice. Ayan, kasama rin to sa BICAM at nagkaroon po ng deadlock sa budget po ng DPWH. Ayan, ano ang mangyayari? Ayan, tuloy ba ang hearing ngayon o hindi na? Senator Kiko Pangilinan, sir, magandang umaga po sa inyo, Senator. Senator Kiko, mukhang nagtatanim pa ng puno ng talong tsaka kamatis itong si Senator Kiko, ha? Ayan, asan na malu? Don pobre, ha? Ayan, nagtatanim ba ng puno ng pechay? Ayan, alam mo ito si Senator Kiko, mahabigan ni agriculturist na ito at ang daming tanim sa kanyang farm. Ayan, fresh na gulay, pang salad yan. Daming bayan. Sige, balikan natin si Senator Kiko. Ayan, andyan na. Ayan, Senator Kiko, ayan, i-ready mo muna yung pang-salad natin. Senator Kiko, good morning. Hello? Ay, Senator, good morning po. Ayan, kumusta po kayo? Senator? Okay naman po. Ayan, anyari po. Ayan, bakit nagkaroon ng deadlock sa DPWH sa budget hearing kahapon? Naku, nawala si Senator. Nasa Tagaytay ba si Senator Kiko? Ayan, sige, balikan natin si Senator Kiko, ha? Ayan, mukhang namimitas pa ng ng kamatis at talong at saka utong tsaka kabatiti. Daming bayan. Oras Chief Justice Alex Jesmundo. Ay, PJ, Audrey Peralta, good morning po, Manang. Siya apodado. Ayan, oras Justice Sam Gaerlan. At siyempre ang birthday boy, Mayor Benji Magalong. Oras, bilis naman na oras, 8:47 na. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga. Champion Detergent. Tapat po sa inyo. Bayan. Pero sandali lamang mga kuyang mga ating, abay ingat-ingat mo ngayong tumanggap na kayo ng sweldo at bonus, 13-month pay. Aba ngayon po dahil marami kayong pera, doble kahit naman ang mga scammers ngayong Pasko, ha? Lalo na tapanon ng Christmas bonus, mas nagiging creative sila sa panloloko. Kaya ingat po mga ateng, ha? Mga kuyang, usong-uso po ang tinatawag na text hijacking modus kung saan nagsising sila ng scam text ba, ha? Ayan, yung scam text na may link na parang galing po sa official SMS threads ng kumpanya, bangko at gobyerno. So umpisa ay nakarito at mukhang lehitimo. Huwag agad maniwala kung meron kang unrecognized transaction o kaya ay points na kailangan daw i-redeem. Ganyan po ang linya ng mga scammers, ha? Para ikaw ay mag-click. Pero tatandaan, basta may link mga kuyang mga misis, ha? Hindi po yan totoo. Scam po yan. Kaya don't click links. Delikado po at mahirap magkamali dahil may mga links na rin ngayon na isang pindot lang. Ay, nako talaga. Pwede na malagyan ng spyware yan, ha? O virus ang cellphone po ninyo. Pag napasok na ng spyware o virus ang device mo, nako, kayang-kaya na mga scammers na makita ang screen mo, pati na mga password at OTP na ipinapadala po sa inyo. Kaya kahit wala kang na-share na password or OTP, pwede ka nang ma-scam. Kaya dapat po, ha, doble ingat mga kuyang, mga ateng, ngayong Pasko at bonus season, ito po ay paalala. Ayan, yan po ay paalala mula sa BDO Unibank. Daming bayan. At sasamantalin ko rin itong paalala pa, Senator Kiko, ha? Ayan, ito pang panlulokong ginagawa ng mga scammer, ha? Abay, Chairman Alatenco, ginagamit ang inyong tanggapan, parang Erica Balcos. Ganito po ang linya nila. Ito, pinadala na ko, Miss Jackie, ha? Okay. Gusto mo ba ng 50K? Nandito yan. Oh. Ayan. Ito pang sabi, hindi lang casa, may iPhone, MacBook at marami pang big prizes din. Wow. Ito yan ang cuts dyan, Miss Jackie, ha? Ayan, dito yan sa Pagcor. Ayan, nakita mo. Dito yan sa Pagcor, Chairman Altenco, ha? Trusted site.
Ayan, sabi ay yung website na free.king.ph.bonus 50K. Naku Mga po. walang yakay. Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister L. Take two lakay. Merry Christmas, Miss Jackie O. Happy holidays lakay. 9 days na lang till December 25. Bilis ng panahon. At ngayong Pasko mukhang nagkakaubusan na ng mga fresh gulay sa farm ni Senator Kiko Pangilinan. Marami na po ba ang napitas at naibigay na sa ating mga Palagay ko, kaibigan? ayan, alam mo naman, sariwa, ha? Maganda ang mga tanim ng magsasakang senador. Ayan. Kalaman to ng magsasakang reporter na si Mer Lyson ha? Senator Kiko, sir. Maganda umaga po, Senator Kiko. Good morning po. Hi, good morning sa inyo at sa mga nakikinig. Lakay Deo, Sister L, at lahat ng nakikinig. Good morning. Good morning, Senator Kiko. Mukhang nasa farm mo sa Tagaytay. Ayan. Parang naririnig ko yung medyo, mga... mahangin-hangin pa. Mahangin-hangin. Ayan, Sana nga. Pero busy sa mga caucus sa BICAM ng Senate. Kaya, andito tayo. Ano ang nangyari? Bakit na nagkaroon ng deadlock at paano ito re-resolbahin itong budget cut ng DPWH na 45 billion, Senator Kiko, sir? Yes. Well, unang-una, siyempre dapat ating tandaan na itong flood control na scandal na ito, malaking bahagi nito ay dahil dun sa mga ginawa sa BICAM. Hindi ba? Noong nakaraang taon sa 2025. Kaya nag-iingat kami ng husto sa BICAM para tiyakin na hindi mauulit itong mga insertion na hindi maayos, na may overpricing. Hindi po ba? Yung budget na pinopropose, ito yung hinanda ng nakaraang administrasyon sa DPWH. Alam naman natin, nakita na natin sa mga hearing kung paano nila binaboy yung net, hindi po ba? And that's why, sabi namin at sinabi mismo ni Secretary Dizon doon sa mga hearing na itong budget na hinihingi na para sa infrastructure, overpriced yung mga materyales. So, sabi namin, doon sa hearing, kung overpriced itong hinihingi ninyong pondo, pwede bang tapyasan ito para yung overpriced matugunan? Ang sagot naman sa amin, pwede. Yes, sir. So, yun ang ginawa natin. Tinapyasan natin ng 45 billion dahil nga sila mismo ang umamin na yung kanilang computation sa mga materyales ay overpriced. At sila rin na nagsabi, ipapababa natin itong overpricing. O sinamahan na natin sila at kami po ay kumilos at tinapyasan ng 45 billion. Ang tanong, bakit biglang sinabi ninyong overpriced pero ngayon gusto nyo ibalik? Ayan. So gusto namin magkaroon ng paliwanag. Dati sabi nyo overpriced. Kaya sabi nyo, sige, putulin ng across the board, 20%, pwede. Kayo na mambawas. Binawasan namin. Sumunod kami dun sa kanilang inputs. Alam mo, kaya nga nag-hearing para marinig yung kanilang mga punto de vista at pinakinggan naman namin. And after that, ngayon gusto nila ibalik. So, ano yun? Sa atin, kung overpriced, bakit ibabalik doon sa dating presyo na hinanda nung grupo pa ni Nabonoan, ni Cabral? Ay, hindi naman basta-basta tayo pwedeng, yun na nga ang sabi, deadlock. Sa akin, ano ba? Pagpipilian ba natin?
kaagad yung budget na may overprice o pigilan natin kahit na madaling, pigil natin itong overpricing. So, sa Bicam ngayon na Senator Kiko, paano ito re-resolbahin? Ayan, pagbibigyan ba si Secretary Vince Dizon na ibalik yung 45 billion na cut o paninindigan na bawasan talaga? Kasi in the first place, sabi nga, may sabi na overprice, pagkatapos mukhang nagkamali. Ayan, ay wow, mali, hindi dahil, pala. Wala pa daw po ba yung inflation nung kinumpute nila yun? Well, ang sa Tama. atin, andyan na yung paliwanag. Sinabi na overprice. Kinakailangan natin gumawa ng hakbang para hindi pumayag sa overprice. Baka mangyayari yan pagkatapos ng aprubahan nito dahil minamadali. Lahat kami papatawag na sa ICI. Totoo po yan. Alam nyo na overprice, inulit nyo pa. Ayan, yes. Yes. So, ang sa atin, hanapan natin, ika nga, hindi lamang win-win dahil baka sabihin nila bias kami sa Senate panel dahil si Win ang aming dapat may yung House panel si Mika o di maghanap tayo ng win-win at Mika. At saka may nadiscover pa Senator Kiko sir, ayan abay ang Kongreso, abay yung ating Speaker Bogie D abay doon na lang sa kanilang original na proposed budget ng DPWH sa Isabela. Ayan, isang distrito lamang doon sa kanyang district sa 6th district abay yung original na 1.1 billion na budget abay tumaas ng 2.68 billion. Ayan, in total 3.7 billion na approve ng Congress. Ito ba ay dahil ito ay sa speaker tatapisan ba ng Senado sa Bicam ito, Senator Kiko? Kaya gusto po natin, at ito ang ating pinasa sa Senate, dapat itong mga proyektong ito nakalista. So, para malaman natin, itong sinasabing 3 billion, totoo ba yan? Kasi sa ngayon, lumalabas mga lump sum amounts At least dun sa amin sa Senate, no inaprubahan namin ng third reading, hindi kami pumayag na walang annexes na nandun mismo yung mga proyekto. Pero halimbawa, ang inaprubahan namin sa Farm to Market Road 16 billion, pero ang mungkahi ng House 33 billion. So hinihingi namin yung isa-isa doon. As of over the weekend, kinukompleto pa. So sabi namin, pagka hindi kompleto yan, hindi tayo papayag sa ratification. So hindi ko alam kung ano yung detalye na yon. Baka mas mabuti sina speaker ang sumagot doon. Pero ang sa atin, anuman ang babaguhin, kailangan nakadetalye para maliwanag sa publiko na ito ang pondo, dito gagawin ang proyekto, ito ang coordinates, at hindi lamang yan. Meron pang mga safeguard tulad ng hindi public works ang gagawa ng farm to market roads. Kung hindi ang DA, kasama ang Bureau of Agriculture and Fisheries Engineering, at mayroong PPP, private sector, o di kaya itong LGU, matching. Pag nandyan kasi ang LGU, kung maalala natin, yung flood control, binabypass ang mga LGU, kaya bigla na lang may proyekto ron. Hindi tayo ngayon papayag dyan. Isa sa mga pwedeng gawin, kasama dun sa safeguard, special provision, kasama ang LGU sa pag-implementa ng farm to market roads. Pero sa nangyayari ngayon na Senator Kiko, optimistic ba kayo na maipapasa pa itong budget before Christmas, before New Year? Well, kahit sabi nga ni hininga kayo. Sabi nga ni Senator Ping, mas mabuti na yung reenacted budget na hanggang sabihin natin January kesa itong imamadali natin na may mga insertion at hindi maliwanag. So sa atin, kung magka-reenactment man, it will be a short term dahil kailangan lang busisiin ang so. Nobody wants a reenacted budget. We don't want it. And if it has to happen, siguro kahit na mag-special session kami, ipapasa ng January, willing kami dyan. Ayan. Okay, Senator Kiko, sa ibang issue, ayan, 9 days before Christmas, wala pang ipapakulong na malaking isda na involved dito sa flood control scandal. May mangyayari ba? Ano ba ang napag-uusapan sa Senado?
Sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa. So, 9 days pa naman. Sabi nila, bago magpasko, di dapat. Di ba dapat may mangyari? Dahil nga yan ang panawagan ng taong bayan. Talagang hindi papayag na itong maliliit lang, itong mga nasa regional ng public works lang ang mga nasasampahan. Dapat talaga may makulong dito at umaasa tayo na merong mangyayari bago magpasko. Ayan, anong epekto nito kung may makukulong na miyembro po ng Senado, Senator Kiko, sir? Di ba black eye na naman ito sa ating Senado? Well, tama yan. Siyempre, nakakalungkot dahil nakasama din natin ang mga ito. Pero, paano natin maiko-correct yung na mga pangyayari kung hindi may mga mananagot? So sa atin sana, patas, dapat evidence-based, hindi dapat hinahabol dahil kalaban sa politika, dapat maliwanag. Kaya yun ang ating nais mangyari, no? Na dapat may ebidensya, tiyakin na sapat ang ebidensya at hindi kung ano-ano lang ang isasampa dahil yun ang pinangako. Hindi yung pangako ang mas matimbang yung ebidensya. Pero ano bang sikreto niyo, Senator Kiko? Ba't ang gaganda ng mga gulay mo? May green thumb ka ba? Paano po ba, Sen? Baka naman pwede po kayo magbigay ng tips. Ay, ano yan? Talagang organic yan. Organic yan. Pinagmamalaki natin. Kaya ibang-iba. Minsan nga nung ako'y dito sa Senate, pag meron akong mga hearing, maabot ako ng lunch. Pabibili ako ng salad. Wow. Iba yung salad dito na hindi organic eh. Ganun po ba? Alam ni Sen ang lasa. Iba na ang lasa, tapos makikita mo, mabilis matuyot. Yung merong brown na sa mga gilid, ay pag organic, wala. Kaya yan ang aming advocacy. 15 years na kaming 13 years na kaming nag-harvest ng organic na litsugas at tuloy-tuloy. Kaya at nagpapasalamat sa akin, sabi ni isang secretary, dating secretary, sabi, salamat ha. Bakit? Kasi sabi ng misis ko, kailangan ko kumain ng gulay mabuti na lang, dumating yung gulay mo. Yung gulay mo sa Tagaytay, parang nakarating din dito. Oo nga. Tsaka sabi ko nga, mas madaling kausap yung gulay. Kesa sa mga politiko, kaya talagang nalilibang ako. Mas honest ba, Sen? Ikaw ba pagka nagtatanim, parang yung mga nagtatanim ng mga bulaklak, kinakausap yung bulaklak, yung mga halaman. Kinakausap mo rin ba yung mga halaman mo, Senator Kiko? Binabati mo rin? Well, ang dahilan doon, dahil pagka kinakausap mo, lumalabas yung carbon dioxide sa bibig mo. Yun ang gustong-gusto ng mga tanim, carbon dioxide. Ganun ba? Basta lang, wag sumagot yung mga tanim. Nakakatakot naman na yun, Senator. Baka sabihin may naririnig ka ng boses. Baka sabihin nung gulay, kainin mo ako. Baka nga sabihin lang, wag mo kong kainin. Wag mo kainin pala. Oo, sabi, vegan kayo ng vegan. Paano naman kami? Ayan, Senator Kiko, sir, maraming salamat. Magandang umaga po sa iyo. Thank you and Merry Christmas. Maraming salamat. Merry Christmas. At sana sa 2026, mas maganda ang ekonomiya, mas maganda ang kita, mas mababa ang presyo ng pagkain at iba pang bilihin. Yan ang isusulong natin. Ay prosperous and happy 2026 din. And Merry Christmas. Merry Christmas, sir. Daming bayan. Senator Kiko Pangilinan, ang chairman ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform at chairman din ng Committee on Justice. Ayan. Sabi ng staff ni Senator Kiko, mas magaling daw siyang magtanim ng gulay kesa kay principal. Ang dating chairperson ng Senate Committee on Agriculture. Papayag ka ba dyan, ading Marivic Amarillo Villar? Daming bayan. Sandali lamang, Ninong Sherwin, at siya ay nasa Binay Country, ha? Nasa Guadalupe, Nuevo sa Makati City.
At ano ang word of the day, Miss Jackie O? At ang ating word of the day ay, tandaan nyo po simbang gabi. Simbang gabi. Ayan. Sandali lamang, Sherwin, sa ating... asaan yung simbang gabi natin dito, ha? Nawala na. Oras, Miss Jackie. 9:17 a.m. This time check is brought to you by People making lists, buying special gifts, taking time to be kind to one and all. It's that time of year when good friends are dear, and you wish you could give more than just presents from a store. Why don't you give love on Christmas Day? Nako, nagdatingan ang mga ninang natin, Jackie, ha? Sa mga sa Rotary Club, ha? Alam mo na mga taga Rotary Club, Miss Jackie, pag Rotarian yan, yayamanin ang mga ito. Kaya nga sunod-sunod na ang pagmano. Kaya magmamano ka rin. Ayan. Pero sandali lamang po sa ating mga ninang, ang grupo ni ating Presi Yulo, ang past District Governor, ayan, ng Rotary Club of Makati Ayala Triangle District 3830. Yan. Of course, kasama din natin si immediate past President Ateng Tess de Guzman. Ayan, sino po si Ateng Tess de Guzman? Ayan, ay naimbag nga naragsak ka Pasko apo. At kay Ateng Linda Moya ng United for Good Government, Mama Linda, ayan, Linda Blair, ayan, at saka si Ateng, ayan. Ayan. Ano pala niyo, Ateng? Joji. Ayan. Babalikan natin sila at mamigay muna tayo ng limpak-limpak na papremyo. At siyempre, unahin natin, Miss Jackie, ang word of the day. Ano ba ang word of the day natin ngayon? Bago ang ating word of the day, go ahead. Kuya Het. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malakas Promo kasama ang Pride Detergent. Ano ang word of the day, Miss Jackie? Ang ating word of the day ay simbang gabi. Ba, ito mga bisita natin, kulay puto bongbong. Sakto. Sakto, ha? At eto na ang ninong ng bayan sa ating Pasko Panalo promo. Aba, nandyan sa Makati City, ha? Ayan. Sako ba ito ng District 3830 ng Rotary Club? Ang Barangay Guadalupe, Nuevo Makati City. Ninong ng bayan, Ninong Sherwin, please come in, Ninong. Kasi ang laki itong bahagi ng Orense sa Barangay Guadalupe Nuevo, bahagi ito ng District 2 ng Makati City. At dito nga matatagpuan din ang simbahan ng Guadalupe. Yan, lakay na kanina punong-puno ng tao nang dumalo doon sa simbang gabi. Unang simbang gabi, pero ngayon unang subong gabi. Subong umaga na pala. Ayan, kumakain na rito. Ayan, subong umaga. Ano yan? Puto bongbong ba yan o tapsilog na yan? Paksiw na bangus na kayo. Sarap naman yan. Tama-tama. At eto ang swerteng ngayong umaga dahil huli natin na nakatutok sa kanilang cellphone sa YouTube. Pa si ate. Nanonood. Pangalan niyo po, ate? Gina Villanueva po. Gina Villanueva. Kamag-anak ni Joel? No. Hindi daw. Ayaw. Ayaw maging kamag-anak Senator Joel Villanueva. lang daw. Huwag naman. lang daw. Dahil palaging nakatutok sa DZRH at palaging gustong-gustong makinig sa DZRH. Sino pa rito mga-announcer sa DZRH? Tita Gina? Si Sir Deo Macana. Aba, dahil avid listener natin si Ate Gina, bigyan ka agad ng aginaldo siya. Meron ka 1,000 pesos, Tita Gina. Ano na?
Thank you, Sir Deo. Ayan, welcome po ate. DZRH. At huwag ka muna magpasalamat ate Gina dahil may dagdag pa nga Aguinaldo ang ninong ng bayan. Dagdagan mo yan, Sherwin. Dadagdagan pa natin, Lakay. Magkano dadagdag natin? Abay, teka muna, sagutin niyo muna yung word of the day natin. Sagutin muna yung word of the day. Simbang gabi. Ayan. At talaga nakatutok, simbang gabi. Ito meron ka DZRH mini component. Thank you. At syempre ang DZRH t-shirt at ang siksik-liklik umakapaw na DZRH Noche Buena basket at ang pinakabago, pinakamalaki, pinakamabango, pinakamapula Pride with Fabric Conditioner na Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan. Magiging Koreana ka na. Yes. Para ayaw mo na maging taga Makati. Siyempre, taga Makati. Okay, sa maging Koreana. Apo. Bigyan mo syempre, bigyan mo lang ng chichirya si ate para masaya. Lakay, ito nga yung ating super sarap na Regal, ano yan? Snack Chichirya. food. Mm-hmm. Oo. Ang baon natin ngayon Richard hipon. Hipon. Super sarap hipon Wow. ng Regal Foods International Incorporated. Para sa inyo yan. Thank you. Parang malungkot lang kayo. Oo nga. Hindi ako malungkot. Ayan, para sumasya ate Sherwin, dagdagan mo pa ng 1,000 yan para magtatalon siya. Ayan, ayan, singilin natin sa mga Rotarians yan. Ayan, naglililindag na. Nakita sa TV. Ayan. Pogi. Pogi ka raw, Lakay. Nakikita ka sa TV. Ganon ate. Love you ate. Ayan. Facebook, sa YouTube. Ayan, ako maraming salamat. At syempre, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa DZRH. Baka na susunod nating winner sa DZRH Pasko Panalo Promo. Hatid sa atin kasama, syempre, ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Ate Gina Villanueva na hindi ra kamag-anak ni Senator Joel Villanueva. Kapangalan lang daw, Lakay. Kapangalan lang. Ay, tinanggi, samantalang dati, kamag-anak ko yan. Hindi daw. Ngayon nadadawit sa flood control scandal. Anyway, sandali lamang bago natin ipakilala ating mga naggagandahang bisita natin mula sa Rotary Club of Makati Ayala Triangle, Miss Jackie. Palay ko, ito mahimigit din sila na Aguinaldo mamaya. Ayan. Alamin mo natin ang latest mula sa Senado mula kay Raymond Dadpaas. Malinaw at foolproof na safeguards kontra abuso at political patronage sa 2026 budget bill, iginiit ni Senator Ping Lacson. Detalye magbumula sa report ng RH28, Raymond Dadpaas. Raymond? Jackie, Mayor, kailangang may malinaw at foolproof na safeguards upang maiwasan ang abuso at political patronage sa panukalang 6.7 trillion pesos na budget para sa 2026. Ito naman ang iginiit ni Senador Panfilo Ping Lacson sa deadlock sa Bicameral Conference Committee o BICAM sa budget ng DPWH. Ayon kay Lacson, dapat ay walang political interference sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIP sa pondo para sa ganon din sa farm to market roads at sa sa kailangan ng DPWH na ibalik ang pondo ibinawas dito. May inihanda na umano silang special provision tungkol dito at ito ay kanilang patuloy na pinag-aaralan. Kung hindi umano nito makita na may malinaw na safeguards ay sasama siya sa Senate minority at hindi pipirma sa ratification ng budget. Dahil kung may advokasya yung iba sa edukasyon at kalusugan, siya naman ay ang pagsasaayos sa budget ang kanyang advokasya. Samantalang sa panig naman o sa issue ng market road, sinabi ni Lacson, nag-aaralan pa ang makaragdagang safeguards upang masiguro ang integridad ng mga proyekto. Kaya't mamayang hapon, inasahan na babalik na doon sa kanilang BICAM ang Senado at ang Kamara. Hopefully Mayor, matuloy na para matapos na ito sa lalong madaling panahon hanggang bukas ang kanilang target. Ito si RH28, Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming
Bayan. Maraming salamat, Raymond. At mula sa Kamara, Miss Jackie, mukhang gustong aprubahan ka agad ang 2026 proposal budget kahit may mga nakita mga insertion yata. Anong report ni Manang Milky? Pagtalakay sa 2026 national budget, huwag nang ipagpaliban dahil gahol na sa panahon ayon sa isang miyembro ng House BICAM contingent. Detalye magmumula sa report ni RH12, Miss Milky Regunan. Miss Milky. Manang Milky. Wala si Milky. Babalikan natin si Milky Regunan. Abay, babati muna tayo ng happy birthday at dahil pala nagbe-birthday ngayon Miss Jackie, ha? Ayan, katulad na lamang ito si Engineer Dennis Fabro, ba? Binabati ni Noble Potentate Nelson Yao. At happy birthday din kay sa kanyang roommate daw. Ayan, si Kuyang Joy Peñano ng Alfonso Cavite. Happy birthday kay ating Christine Credo Domingo Peñano. Ba? Happy birthday ating. At si Colonel Kuyang Antonio Insyong. Ayan. At advance happy birthday kay Mayor Joy Peñano sa December 23 naman. Aba, 77 ka na, Kuyang. Batang-bata pa yan. Batiin ko lang din lakay ang aking nanay. Oh, birthday din ang nanay mo? Fermilin Resio, nag-birthday po kahapon. Happy birthday, Mama. Love you. Ayan. Ba't di nagpaparamdam? Ayan. Anong handa ni nanay? Wala. Wala, pambira. Lilipas lang din daw yan. Ganun ba yun? Akala ko binili mo ng cholesterol free na lechon kay Aling Lydia sa lechon. Ayan, sana nagpakanton man lang papansit, ha? Spaghetti daw siya. Spaghetti ba? Spaghetti pababa, ha? At happy birthday din kay Berwasipol Robinson Landicho ng Tagaytay Lines 165, kay Miss Noel Patugalan ng Sandigan 82, at kay Sister Weng Taginot ay ateng. At kay Kuyang Romulo Boots Fuentebella ng TLK. At happy birthday pa kay Mr. General Alex Capiña. Ba? Mula sa kanyang dating girlfriend, ayan si Jet Capiña. At of course, ang ninong natin sa Toyota Alabang, Miss Jackie, ha? Abay, si Mr. Cesar Lin ng Toyota Alabang. Ba? Oh, happy birthday po. Happy birthday po, Bossing CTL. Ayan. At binabati ni Mr. Tony Abacan, Dr. Alan Racho, Consul Raul Aquino, at Danny Isla at Mr. Freddy Castro. Ba? Laba tayo dyan. At happy birthday din kay Pio. Ayan, kay Pio Von Valentine Gonzales. Abay, 16 na pala siya ngayon. Pagbati mula kay Daddy Val Gonzales. May isa pa daw nagbe-birthday lakay. Sino pa? Happy birthday kay Chester Guns. Aba! Orsi, ayan, birthday mo pala, ha? Ayan. December din pala. Kuyang Chester Guns ng NBI. Binabati ng aming kasama rito si Miss Sofia Guns. At itong mga nagbe-birthday, itong si Val Gonzales, ha, at saka itong si Sofia Gans, mukhang magre-regalo ng kotse sa kanyang tatay. Wow. At anak ni Val. Ayan, lalong-lalo po ngayon ating presi, ha? Ayan, kayo rin po sa Rotary Club, dahil baka sobra-sobra ang pera po ninyo. Ayan, pwede kayong pumunta ng Toyota Alabang dahil kung gusto yung magkakotse ngayong Pasko, kahit wala kayong pan-down, pwede kayong mag-uwi ng kotse, ha? Dahil ang Toyota Alabang ngayon, sa kanilang year-end sulit sa kay promo, mga misis, eto na po ang hinihintay po ninyo. 0 down payment po sa HEV models. Ayan, ulitin natin. 0 down payment. Wala kang ilalabas na pera sa kwarta moneda. Ayan. At syempre, ha, ano ang pwedeng bilhin dyan? Abay, eto, ha. RAV4. Naku, tama-tama kay ating presi ito, ha. Ayan. Abay, Toyota Corolla Cross. Aba, tama-tama kay Ma'am Tess de Guzman, ha. Ayan. Toyota Zenix. Aba, kay Ma'am Linda Moya. Ayan. At RAV4, tama raw, Toyota tama raw. Yan po ay mga hybrid at syempre matipid sa gasolina, ha.
pogi sa kalsada, ha? At swak sa pamilya at perfect pang panghatid ng bata sa school at pang long drive o kaya ay pang negosyo. At hindi lang yan mga ateng, mga misis, ha? Abay, pagkabibili ka ng kotse sa Toyota Alabang na wala kang down payment, wala kang ilalabas na pera, saan ka pa? Abay, mag-uwi ka pa ng refrigerator? Aba, may libre pang flat screen TV, Miss Jackie, ha? O kaya ay microwave, aircon o vacuum cleaner. O saan pa tayo mga misis, mga kuyang, ha? Yung mga OFWs na nagsipag-uwian, na gustong magkakotse, gusto magkaroon ng Toyota Tamaraw, tulad ng sinasakyan ni Coco Martin. Ayan, sa Toyota Alabang, mabilis po ang proseso dyan. Madaling kausap, walang paligoy-ligoy. Abay, lalo na po ating presyo pagkasabihin nyo, kamag-anak ko si Deo, ayan, kaibigan ko si Deo Makalma. Abay, kung mag-a-apply ka ngayon, mamayang hapon, iuwi mo na ang kotse mo sa Toyota, ha? Ganyan po kadali sa Toyota Walang Alabang. patumpik-tumpik. Sinabi mo, Miss Jackie, ha? Mas madaling magkakotse, mas bagaan ang bayaran. Sa Toyota Alabang, lagi maasahan ng pamilyang Pilipino. Daming At bago natin ipakilala at magmano sa ating mga bisita ngayon na Miss Jackie, balikan natin ang ito rin, ha? Kailangan magmano tayo rito kay Kuyang Bishop Ephraim Pahutagan at si Most Worshipful Ninong Roland Paulino, ayan, ng Olonga po ng BCDA. Report muna mula kay Manang Milky. Pagtalakay sa 2026 national budget, wag nang ipagpaliban dahil gahol na sa panahon, ayon sa isang miyembro ng House BICAM contingent. Detalye magmumula sa report ni RH12, Miss Milky Ragunan. Miss Milky? Jackie at Lakay, gahol na sa panahon, kaya wag nang i-hostage ang pagtalakay sa 2026 proposed national budget dahil mapag-uusapan naman ang hindi mga pagkakaunawaan sa hearing ng Bicameral Conference Committee. Reaksyon to ni Representative J.V. Benitez ng Negros Occidental, miyembro ng 11-man House BICAM panel nang mapostpone kahapon ang meeting ng BICAM dahil no-show ang kanilang Senate counterpart. Aminado si Benitez sa may mga hindi pagkakaunawaan sa BICAM deliberation, pero ang BICAM anya ang tamang forum para mag-usap ang Kamara at Senado. Hanggang alas 6 kagabi ang deadline ng paghihintay ng House BICAM contingent sa pag-asa na magre-resume ang meeting. Sa groupie post ni Representative Brian Yamsuan ng Paranaque, isa sa mga miyembro ng House BICAM contingent, pasado alas 7 ay naroon pa rin sila sa PICC. Sabi ni Yamsuan, matapos ang paghihintay, nagpunta sa Senator Sherwin Gatchalian, chairman ng Senate Finance Committee, at nag-usap sila ng Nueva Ecija Representative Micaela Zwansing, chair ng House Committee on Appropriations, at napagkasunduan na magre-resume ngayong hapon ang BICAM. Ayaw tanggapin ni Zwansing na ito ay deadlock dahil pwede naman daw mapag-usapan ang hindi na pagkakasunduan sa alokasyon ng pondo ng DPWH sa 2026. Present kahapon ng 10 sa 11 miyembro ng House BICAM panel sa PICC. Bukod kay Swansing, naroon sina Representatives Brian Yamsuan, Rufus Rodriguez, Pepito Alvarez, Christine Singson Mihan, Maria Carmen Zamora, J.V. Benitez, J.J. Romualdo, Albert Garcia at Alan P. Ang tanging wala ay si House Minority Leader Marcelino Libanan. Ako si Milky Ragunan para sa Yan Sakay. Ba't naman minamadali na Congressman Brian Yamsuan may insertion yung speaker. Ang laki-laki, ha? Ayan, yung 1.1 billion na original na proposed budget ng DPWH sa kanyang distrito sa Isabela, ha? Abay naging 2.68 billion. In total, 3.78 billion. Saan niya dadalhin yan? Ang liit-lit ng 6th district na Isabela. Oo, alam mo Lakay, lahat ng mga issue dyan, ang sabi nga ng House contingent, pwedeng pag-usapan sa BICAM panel. Pero wag na daw kumbaga i-postpone yung mga schedule kasi gahol na rin sila sa panahon. Ang sabi nga ni Senator Win Gatchalian, baka nga daw hindi mapirmahan ang budget dun sa scheduled date. Pero pipilitin pa rin nila na magtrabaho pa rin until next week, except December 25. Sabi ni Senator Kiko kanina, di bali ng reenacted ang budget, ha? Huwag lang magkaroon ng limpak-limpak na mga insertion dyan, ha? Baka mamaya kung saan mapunta yan, ha? Ayon ng mga taga-Rotary Club ng ganyan, nagbabay sila ng tamang buwis pagkatapos, bawal da sila ng ilang kongresista natin.
Totoo yan, Lakay. So mas maganda talagang masusing talakayin ang proposed budget for 2026 sa BICAM. Huwag ka mag-alala, Lakay at Shaki. Mamaya mag-resume 4:00 ng hapon sa PICC. PICC pala, kaya para maraming mga sakyan dyan pala naghihiring bike. Kaya madami dumadaan din. Kaya pala may nakawangwang dyan. Okay nga, Rod. Ayan, maraming salamat naman ng Milky Rigunan. Ayan, dyan tuloy natin namimiss ang dating Pangulong Noynoy, yung walang wangwang. Ayan, nasaan na yon, ha? Ayan, ngayon ba't puro balik wangwang na Walang naman? wangwang, walang wangwang, walang counterflow, walang tong. Sigaw natin noong kampanya kung walang korap, walang mahirap. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Mana Milky. Balik sa iyo, Lakay, at kay Jackie. Daming bayan. At ipakilala natin ating mga bisita. Commercial ka ba muna, Het? Ayan. Mahaba ba? Ayan. Yan ba pambili ng bonus natin yan? Ha? Baka mamaya haba-haba ng commercial natin hanggang Tagaytay, hanggang Monumento lahat tayong sa bagay. Kung aabunan naman natin mga ninang dito, ayan. Itong mga yayamanin nating ninang sa Rotary Club, ayan. Diba mga taga Rotary Club, Miss Jackie, ha? Ayan. Ay, talagang namumudbud ng pera at saka mga project. Ayan, Kaya nakita ko minsan yan Miss Jackie Recio, 50,000. Ayan, ganun sila magtuturo kung may mga project sila. Ganyan dapat magturo, Lakay. Dapat may sinasabing Kaya nga nung nire-record ako maging member ng Rotary, naku, sabi ko, bawal pa sa Ilocano yan. Oras, Miss Jackie. 9:42 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent. Tapat po sa inyo. MX3. Dito ako. Maria Diaz, Miss Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Ay, Mama Glory, Merry Christmas. Ang kasama natin ay si Sister Jackie O. Onassis. Aresyo pala. Sandali lamang, Miss Jackie, ha? Abay, batiin mo natin. Tignan mo nga naman, may mga nanonood pala sa atin sa London Bridge. Ayan, London. Ayan, hi, magandang umaga po sa inyo sa London. Good morning. Ayan, pinahabati ni Konsehal Mara Bacani. Ayan, nanonood sila sa atin. Si Ate Salvi Bacani Felumino ng Grace Saison, nanonood sa London. At eto rin, nanonood sila sa Australia, Miss Jackie, ha? Worldwide. Sabi rito, yes, siyempre. Sabi, shout out naman, Lakay, ha? Ilocano Brethren in Australia. Ayan, kina Kuyang Diosdado Aguinaldo II. Kuyang Diosdado Jing Aguinaldo III. Aba, Kuyang Vince Aguinaldo IV. Aba, tignan mo nga naman ha? Ay mawala ang kanilang mga pangalan. At sila ay members ng naging three-lights ng Northam-on-Avon Masonic Class number 12 sa Western Australia. Ba, pinapabati ni Kuyang Ador Andrada ng Intramuros Lads. At batiin na rin natin ang mga taga-BIR, Merciful Ed Tolentino, ayan, at DEPCOM, Bener Bakiran, at yung mga taga-Customs, nakikinig din sila sa atin, Miss Jackie, si Commissioner Ariel Nepomuceno at Glenn Agudo. Pero get well soon muna kay Kabayan Noli Di Castro, ha? Get well soon, Kabayan, ha? Na-operan pala ito Kaya sabi ko sa iyo, Kabayan ayan, sa edad mong yan, Kabayan, abay, kailangan mo ng N+ Gold. Ayan, itong mga bisita rin natin, i-recommend natin, Miss Jackie. Kailan din nila ng N+ Gold. Ayan, alam po yung mga ateng, ha? Sa loob na ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong lingkod, patunay ko na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw.
Malaking tulong sa akin ng N Plus Gold, isang nutritional powder drink na especially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito kaya ang inyong lakay ay aktibo pa sa pagtatrabaho. At nakasabay pa ako sa kapitbahay kong millennial sa pagja-jogging. Kasi full pack with vitamins and minerals ang N Plus Gold. Tamang-tama sa pangailangan ng ating katawan. Lalo pa ating pagka nagkakaedad. Kaya mga kuyang mga ating mahalagang alagaan natin mga mahal sa buhay. Kaya dapat inaalagaan natin ang ating mga sarili. Kaya pag uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug at mag-uwi sa inyong magulang ng N Plus Gold. Yan po ay tanda ng pagmamahal. Parang pagmamahal Rotary Club, Rotarian sa Miss Jackie, ha? Ayan, ito na ang mga yayamanin. Ayan. Gusto natin maging ninang mula sa Rotary Club. Ayan, Rotary Club of Makati, Ayala Triangle District number 3830. At unahin natin si ating Presi Yulo. Ito, balita ko, dating girlfriend to ng aking kuyang Ronald eh. Ayan. Pasa Wala District. daw ganun. Wala daw ungkatan ng dating ganyan-ganyan. Kasi roommate na niya ngayon eh. Pas District Governor ay ating Presi Yulo. Magandang umaga po. Ayan. Magandang umaga. Lakay, ang aking Kuyang Deo. Magandang umaga rin kay Miss Jackie at sa lahat ng mga tigapakinig at manonood ng inyong programang Damdaming Bayan. Ayan, maraming salamat. Magandang kasing ganda ng umaga mo, ating. Ayan. At si Ma'am Tess de Guzman, immediate pa sa President, Manang Tess, na yung mga bigat, ken naragsak nga Paskwa, ken baro atawan. Good morning po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa Damdaming Bayan, lalong-lalo na sa mother ko na 86 years old. Oh, batang-bata. Nakasalukuyang nakikinig at nanonood ngayon. Oy, batiin niyo po. Si Fe de Guzman. Ay, Nana Fe. Yes, at ang kanyang tiga-alaga, si Karen. Oh, ang kanyang caregiver. Ayan, may the honor. Ayan, Adda DJ ko Biskaya. Adda DJ Biskaya. At good morning din sa mga tiga Biskaya. Ayan, ayan. Si Ma'am Tess de Guzman for Governor. Ayan. Ng Biskaya. Agarit ang mga kuwa. Biglang napatakbo pala kayo. At si Ma'am Linda Moya, ang Unite for Good President. Aba, Ma'am Linda, good morning. Yeah, magandang umaga po. Naimbag nga bigat yung amin. Ilocano mo, tapo. Good morning po sa lahat po ng nakikinig at nanonood po ng Damdaming Bayan. And also po sa aming club, sa Rotary, mga members po ng Rotary Club of Makati Ayala Triangle. Ayan. At si Mama Joji, na estudyante ni Kuyang Atene Robinson Landicha ng Tagaytay Lads. Ayan. Ay, Ma'am Joji, good morning. Ayan. Biglang kinabahan ba? Ayan. Okay, ating Presi, ayan, ang Rotary Club ay totoo ba yung sabi ng aking bubit na pumunta kayo rito? Mamimigay daw kayo ng mga regalo? Ayan. Oh. Ay, opo. Mamimigay tayo ng regalo sa ating mga kabarangay ng Quezon City. At marami daw silang project, Miss Jackie. Ayan. Yung mga hindi nagawa ng mga taga DPWS na flood control project, gagawin nila yan. Ayan. Parang wala daw yun sa usapan na. Wala ba? Ano ba yung mga project nyo, ating Presi? Ayan. Kami po sa Rotary Club of Makati Ayala Triangle na pinangungunahan po ng ating club president na si Linda Moya. Kasama po ang aming tatlo pang major host clubs. Ang Rotary Club of Makati Soaring Trailblazer, Rotary Club of Makati, and Rotary Club of Makati F. Sobel. At kasama pa po namin ang 18 more clubs. Wow. Rotary Club
clubs under the District 3830 in collaboration with ABA, which is the Andres Bonifacio Business Association, meron pang and ganyan, also the Quirino Memorial Medical Center, particularly the OB-GYN department. Ay magkakaroon po tayo ng pangmalawakang pangkalusugan o yung ating big scale medical mission. Tinawag po natin siyang big scale because dito po marami po tayong serbisyong ipamimigay ng libre. Katulad po ng dental mission wherein we're going to have yung mga tooth extraction, distribution of dental kits. Hindi lamang po yun. Meron din po tayong mga ophthalmology services. So meaning magkakaroon po tayo ng eye care or eye examination at magdidistribute din po tayo ng mga libreng eyeglasses. At hindi lamang po yun, Kuyang. Magkakaroon din po tayo ng mga bone densitometry examinations, and also yung ating mga examinations para sa mga pangkababaihan, yung ating tinatawag na pap smear for early detection of cervical cancer. At higit sa lahat, tayo po gagawa ng proyekto which is actually a flagship project or a signature project of Rotary Club of Makati Ayala Triangle for the past 9 years, in which we are focusing more on the maternal health and child care. And that's the reason why we are bringing in an ultrasound machine directly into this particular barangay, which is the Barangay Pag-ibig Sanayon ng Quezon City. So magkakaroon po tayo ng mga ultrasound scanning sa ating mga kababaihang mga buntis at para po ma-check natin yung kanilang pangkalusugan, ganun din po yung kanilang mga sanggol. And we are actually looking at more than 500 to 600 participants or beneficiaries of this project. Ito po ay tinawag nating, ano nga yung ating title? Kalusugan, kaabagay, kaagapay sa kaunlaran. Ayun. Kalusugan, kaagapay sa kaunlaran. Ayan. Mabuhay ang katipunan. Ayan na. Mama Tessa de Guzman, ayan na. Ang dami-dami yung project na ito. Siyempre, saan nagagaling ang pondo ng mga Rotary Club? May insertion po ba yan? Actually, may insertions pero galing ito sa mga pagtitipon ng mga clubs. At maidagdag ko lang, Lakay. Yes, ma'am. Yung isa sa mga services natin for the protection din ng mga mothers. Kasi meron tayong pababaihan yung mga majority na binanggit ni ating presi kanina. Magkakaroon kasi tayo ng dialogo tungkol doon sa anti-violence against women and children. May batas dyan, VAUSI. Para magkaroon ng kaalaman ng ating mga mothers na meron silang karapatan, na ang protektado ang kanilang karapatan, at alam nila kung kailan sila na-abuse. So isa ito sa mga programang ilalaan natin sa yan lang panahon. Po. Paano po yung bawsi sa lalaki? Paano kami mga inaabuso ng mga misis? Kami mga members ng UHAW. Ayan. Union of Husbands Afraid of Their Wives. Ayan. Paano naman ang karapatan namin? Ipapaubaya daw nila Lakay sa iba naman daw pong Rotary Club. Para may chance naman po ang iba na mag-shine sa kanila, sa mga babae. Happy wife, happy life. Happy life. Kailangan tayo, marami tayong paracetamol dyan. Si Ma'am Linda Moya. Ma'am Linda Moya, so ayan, so may mga lawyers kayo mga kasama rito kasi napag-usapan ng violence against women and children. Sa bagay sa Rotary Club, maraming lawyers yan, iba-ibang profession, di po ba? Ayan. Opo. Actually, our speakers are also club presidents po ng mga lawyers na invited. Gaya po ng sinabi ng aming past district governor, this is being collaborated po, participated in by actually 21 to date. And counting, may mga sumasali pa po. So, it's a big event na mangyayari
nangyari po ito sa January 10 sa barangay Pag-ibig Sanayon in Quezon January 10. City. Yes. Akala ko December kasi sabi may bigay ng aginaldo. So, tapos na pa, pero kahit tapos na ang Post-Christmas kahit tayo. tapos na ang Christmas, Tuloy-tuloy daw mamimigay pa rin po kay lahat. January 10. Yes, Ayan. Anong oras po yan Mama Linda? Alas 8 po ng umaga. Ayan. But the registration starts around 7 in the morning po. Ayan tama-tama ayan kasi sa Rotary Club may mga ano diyan, speaking of vowsy, abay may general diyan. Ayan si Attorney General dating Congressman Sammy Pagdilaw. Ayan dating Governor taga Pinili Ilocos Norte yan. Si Attorney Ador Tolentino, ayan taga Pinili Ilocos Norte rin yan, at aking isa pang kababayan si former Press Secretary Sunny Coloma. Ayan. Ang dami daw palang taga kababayan, bakit daw ikaw lang? Sila maraming pera, galante ang mga yun Ako nakirmat At actually po kuyang nabanggit rin lang ninyo si past District Governor Sunny Coloma. Opo. In my term, last Rotary year 2024 to 2025, si PDG Sunny Coloma po ang aming district trainer. So lahat po ng mga trainings that are being provided to all our club presidents, mga Rotarians, nanggagaling po yan sa ating kay Sunny Coloma. Magaling si Manong Sunny Coloma. Siya po ang nag-head. Naging professor pa yata sa AIM. Ayan, ayaw ibiga ang mikropono. Asian Institute of Management. Iniba mo na naman lakay. Ayan. Sige, Mama Presi. Ayan. Tawagan niyo po, manawagan po sa ating mga kabayan sa Barangay Dalagang Bukid. Ayan. Okay, so Dalagang Nayon. amin pong May dalaga pala Nayon. Akala ko Dalagang Bukid lang. So amin pong inaanyayahan ang lahat ng mga residente, mabababae man o mga lalaki, mga nanay, tatay, mga kabataan, ngayon pong January 10, 2026 sa Barangay Pag-ibig Sanayon, Quezon City. Tayo po ay mamamahagi ng pangkalusugang proyekto na libre po para sa lahat. So, kung may makikita man po tayo, katulad po kanina nasabi natin na meron tayong pap smear, kung meron po tayo makikita dyan na possible patients para po dalhin sa hospital, meron din po kaming collaboration with government hospitals for us to be able to bring these patients for further evaluation and other examinations and maybe yung mga treatments po nila. Zero billing yan, Ma'am Presi, ha? Wait lang. Nabibigla sila lakay. Ganun ba? Mga Rotary po, kayang-kaya yan. Ayan, At actually po, meron din po tayong distribution of wheelchairs and prosthetics. Yung mga Rotarians, nagdodonate din sila ng wheelchair sa Operation Tulong. Ayan. O si ating Presi, Ma'am Presi, ang tagal na nga, nagdodonate dito ng maraming pera. At Mama Linda, ayan na. So ano po ang pakimkim natin sa mga doon? Sa mga magpapagamot doon sa Barangay Dalagang Nayon. Sa Barangay Nayon sa Pag-ibig Sanayon. May mga sila nagkakamali na. Pag-ibig Sanayon. Opo. So may mga ampaw po kayo pamimigay doon. Actually po sa mga may magpapamigay po kami doon ng mga multivitamins sa mga children and also sa adults. Also mga tactile toys, may mga para kasi we'll be covering po the whole area of focus po ng Rotary. So hindi lang medical mission, may mga pa-seminar and also this pagbibigay po ng mga gamot. Ayan, Mama Tess de Guzman, anya pa iti kwa apo ibunong yung kadagiti kailya mga recipients doon, mga kwan, mga pupunta natin mga kababae. Ay, pasensya na. Nag-Spanish na kami. Translate. So ibig sabihin hindi lang pwedeng Ilocano sa Rotary. Ganun parang ba? may sinasabi. Akala ko bawal sa Ilocano ang akala ko bawal ang nakermet sa Nakatingin Rotary sa'yo Club. Ayan, okay, Madam President, ayan, Ma'am Presi,
Maraming salamat po unless na babati pa kayo ng Opo. Merry Christmas. Ayan. Nasabi niyo po kasi kanina na maraming mga lawyers, mga attorneys sa Rotary. Babatiin na rin po namin yung aming District Governor of 3830, si Attorney Reggie Nolido. Oh. Merry Christmas po, Governor. Siya ba yung magdodonate ng kuhan? Yung mga loot bags, mga ganon, para sa mga bata? Ginagawa po nila yan. Ginagawa nila yan. At kasama nga po natin ngayon dito yung aming pang 2 miyembro ng Rotary Club of Makati Ayala Triangle, si Gemma po at si Richard. Couple po sila. Hi Sir, Sir Richard. Ayan, kayo po ba ang gagawa ng flood control project? Ayan. Ayan, okay. Maraming salamat po and good luck sa ating mga officers and members ng Rotary Club of Makati Ayala Triangle District 3830. Ayala Triangle dyan sa may SEC yan, di ba? Sa may Ayala, doon sa monument ni Ninoy. Ayan, maraming salamat po ma'am and congratulations and good luck sa inyong activity sa January 10. Ayan. Saturday. Sabado po yan. Ayan. Mag-abang po kayo dyan dahil ang mga ninang ng Rotary Club, ayan, bukod sa medical mission, mamimigay pa sila ng ampaw. Ayan. Yan tinatawag na ano yan. Dapat talaga give love on Christmas Day. Ayan. Maraming salamat Mama Presi Yulo, Tess de Guzman, Linda Moya at Mama Joji, Mr. Richard, ayan. At mabuhay ang Rotary Club. Long live Rotary Club. Ayan. Sige, magme-member na rin ako. Ayan. Ayun, no? Pagka pwede na ang Ilocano. Ayan, bilis naman ng oras. At yan po mahabigan ang mga naggagandang mga opisyal ng Rotary Club of Makati. Ayan, Makati Ayala Triangle District 3830. Ayan Ronald, ayan, mag-member ka na rin, ha? Ayan. At yan po ang kabayan natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Sister L, Miss Elaine Apit, ako po ang inyong nakasama. Ako po si Jackie Resho. Susunod na ang Operasyon Tulong. Of course, andyan ating Wonder Woman, Lugaw Queen, Miss May Binauhan. Bye-bye. Ingat. Stay safe. Bye. Merry Christmas. Naragsa ka Pasko kaya na imbag nga barong atawan. Oras ganap ng 10:11. This time check is brought to you by